makapag-fellowships kayo sa mga oras na ito, Panginoon. Dalayan po namin ang patuloy na pagsama na iyong banal na Espiritu. Patuloy na dalayan po namin ang bawat isa sa amin, Lord. Ang patuloy din, Panginoon, na yung pagbubukas na aming puso at isipan, Panginoon, maging attentive po ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng iyong mga salita or ano pa man na mga aming pong mga gagawin sa mga oras na ito, sa hapon na ito. And we pray, Panginoon, Lord, sa mga kapatid namin na wala pa sa ngayon. And we pray, Panginoon, na sila ay makarating din ng maaga, makahabol, or makakunik po sila, Panginoon. Have your way, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat po, purihin ka sa katagumpayan ng gawain ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Sige, sa hapong ito, tawagin natin, i-welcome natin si Ate Meldy sa ating icebreaker sa pagpamalas ng kanyang talento sa pagbibigay ng icebreaker. Sige, Mamo. Ate Meldy. Si Mamo Si ba? Mamo. Worship si Meldy. Ay, okay. Mamo, pasok. Mamo, pasok. Para tayo nasa Itbulaga, tawag ng tanghalan. Thank you. Magandang hapon po sa mga nanay. ECQ na. Ayan. Sino po, taas po ang kamay. Sino na malengke? Nag-panic buying. Kanina umaga, kahapon. Kanina po umaga nakita ko si Mama Ella. Ayan. Siya po talaga ay araw-araw halos na mamalengke. Sino ba na malengke? In preparing para sa ECQ? Wala. Pero aware po tayo sa mga presyo ng mga bilihin. Ate Ems, aware ka ba sa mga bilihin? Mga presyo nito? Opo. Nagma-market ka ba, Ate Ems? Bawal buntis. Ayan. So, ano lang po tayo ng isang maliit na sulatan. Ano, Ate Ems? Si Jermaine na po ang naka-assign mag-grocery. Marketing? Bawal na lumabas ang buntis. Bawal na lumabas ang buntis. Bawal Pero na. kung ganyan ECQ, matagal po tayo ulit nakakalabas. Parang, ano ba, April 4? Hanggang April 4. Ayan. So, April 4. maliit na sulatan lang po. Maiksi lang po ito. Maliit na sulatan. Baka meron po kayo sa side ninyo na pwede nyo pagsulatan. Kasi baka maguluhan po tayo ulit kapag nagsabay-sabay tayo in answering. Sabi ko nga po kay Mami Che, nag-message sa akin si Mami Che kanina kung may ano ba. Sabi ko pinag-isipan. Pinag-isipan ko to Mami Che, bagong-bago at pinag-isipan. Actually ngayon ko lang po ginagawa. Pero swak po ito sa ating mga nanay. Kita Angie, sulatan konti. Nakatitig si Angie. Oh. G, nagalo ka ba? G, nadidinig mo ako? Ayun. Yes. Meron na? Ayan. Taas naman po yung papel. Meron na po ba tayo? Individual man po or by group? Kung tayo po ay nasa individual, na tahanan po, tayo nasa group, pwedeng isa lang po yung na-group. Santa Cristina, ayan, may hawak na po sila. Ang Sagala po ay meron na rin. Ayan. Dahil nga po ECQ at dahil tayo mga nanay, so siguro aware po kayo sa mga presyo ng bilihin. Mamaya tatanungin ko po kayo kung magkano yung presyo po nito. Actually ako po hindi aware sa mga presyong yan. Even doon namamalengke po ako. Diyan ako napapagalitan na asawa ko eh. Basta ko na lang po binibigay yung sinasabi ng tindera kung magkano. Hindi po ako matandain. Basta bibili lang ako. Eto na po, let's start. Ang ano po noon, kung bibigyan kayo ng budget, binibigyan ba kayo ng budget ng inyo po asawa sa pagmamarket? Budget po natin yung 500 sa isang araw na pagmamarket. Kulang po ba? 500. Ayan. Kanina po, nung tinignan ko yung laman ng ref namin, medyo may konting kwento po ito. Kanina nung tinignan ko yung laman ng ref namin, nakita ko doon, pwede ako magluto ng nilaga. Alam niyo po yung nilaga. Okay. So nakita ko doon, medyo pwede siya. Kaso meron po akong isang kulang na ingredients na kinakailangan kong mabili. Eto yung una.
Ano po yung ingredients na ito na kailangan ko? Mayroon po siyang 4 letters in 1 word. Nilalaga po siya, pwede po siya separately. Pwede na po ako mag-go. 1, 2, 3, go. Gabi. Susulat po. Ay. Ayan. Si Ate Hazel po yung una nagtaas. Ate Hazel, ano po yan? Gabi. Ate Hazel, naka-mute ka. Baka? Hindi po. Sino po yung sumunod na nagtaas? Si Asaraya Gray Harabi. Ang pangalan ng nanay ni Gray? Si Arlene. Ano yan? Saba po, saba. Saba. Aha. Saba rin si Mama Elay. Kasi sabi ko kanina, pwede siya ilaga separately, ano po? So, pwede yung saba na ilaga separately na hindi pwedeng isama sa nilaga. At 7 letters siya. Ayan. So, ang nakalagay po sa akin dito ay saba. Mais. Okay. So, tama po. Nauna nga lang nagtaas si Arlene. So, si Arlene po ay 1 point. Arlene, magkano po ba ang isang usually na binabudget mo sa saba? Saba po kasi ano eh. Daan niyo po kami 500 budget po tayo. Usually po pag saba kasi konti lang kumakain ng saba dito sa amin. So mga ano lang, 20 to 30 pesos lang. 30 pesos. Ayan, tandaan niyo po, ang sabi po niya ni Arlene sa saba, ang binibili niya lang po ay 30 pesos. Ayan. So, malaki pa po yung natitira natin in 500. 30 pesos lang po ang nabawas. Ayan, pumunta po ako ng kusina. Tiningnan ko, kung igigisa ko po ito, mayroong kulang sa akin. Hindi ako makakapag-isa nang wala po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters po. Pangalan ng bagay na ito na panggamit ko po sa panggisa. Go! Tagalog. Ayun. Si Hazel po ang nauna. Tama, Hazel, sibuyas. Ayan. So, hindi tayo pwede mag-isa mga nanay nang wala po tayong sibuyas. Magkano, Hazel? Ang budget mo po pag ikaw ay namamalengke sa sibuyas. Sabi ni Ruth, di mo raw alam. Wala. 90 pesos per kilo. 90? Oo, per kilo. O, per kilo po siya bumibili. Ayan, 90. Really? Okay. So, meron po tayong saba worth 30 pesos. Meron po tayong sibuyas worth 90 pesos. So, tandaan po natin. Sabi po ni 10 Ruth, pesos lang, pinagalang mamo. 90 pesos ang binibili mo. Sobrang dami ng 19 sibuyas. Okay lang yun. Hindi naman niya ilalagay lahat. Pwede pa in the future na pagluluto. Basta binibili niya, binabudget na sa 500 ay 90 pesos para sa sibuyas. Pero pwede pa rin naman tayo magtipid or kaya para maiwasan natin ang nagmamarket sa gasolina or what. So, pwede pa rin binabudget sa 500 ay 90 pesos. Okay. So, 90 daw po. Yan. So, nakaluto na ako ng nilaga. Ano po natin na nakapagluto na tayo ng nilaga. Pero, syempre, minsan, sa isang hapag daw po, kinakailangan natin na may dessert. Di ba? Hindi pa nagdi-dessert pa dito after na tayo po ay mananghalian. Aminin. O, di ba? Lahat po tayo, gusto po natin na mag-dessert. So, nakakita po ako kanina sa palengke, kailan ba na may kahapon, noong bumili po ako ng mga pannilagang ito, nang masarap pong lagyan ng gatas. Marami po siyang buto. Pwede ko po siyang kanawin. 1, 2, go! Melon, mamo. Yung nasa Sagala po, Naunat na. sabi po ni Sensen, nakamute po kayo. Nakamute. Ako, Mamo. Sulat Yes mo. po. Biyo ko nga. Sino nasa Sagala, Ate Sen? Dito.
Kay Mito, na maraming buto, nalalagyan ng gatas. Melon. Ang dessert, pwede rin po yun, pero si Puyo, kulay yelo. Puyo, kulay yelo. Kalamansi. Ay, Kalamansi. Lemon. May lemon. Kalamansi. Lalagyan ng kalamansi, gatas. Pwede rin, pero siguro sasakitan siya natin. Melon, Mamo. Melon. Yun. Pero nakita ko po muna nagtaas in melon ay si Hazel pa rin po. Ayan. Ang bilis po ni Hazel magsulat. Naka-mute. Ate Hazel, magkano po yung melon na binibili mo? Dito po sa amin 60. Isang 60 ang isa. Okay. So may price po tayo 30, 90, 60. Ayan. So kompleto po tayo mula tanghalian hanggang merienda. So ang kapalit po niya matutulog na tayo, di po ba? Kasi medyo hapon, masarap matulog. Pero pagising natin, medyo maghahapon na uli. Ayan. So, magluluto na naman si Nanay. Ito po yung huli niyang iluluto. Ang huli niya pong iluluto ay panghapunan. Ano bang masarap na hapunan? Ano masarap na hapunan? After mo magnilaga sa after mo mag-dessert ng melon na may gatas, ano masarap sa hapunan? sarap tuyo. Ay, tuyo. Pritong Prito. Namit ko Ayan. na. Prito na may suka. So, tama po tayo. Prito. Ayan. So, ano po itong pinipritong ito? Na pwede rin pong daingin. Pero minsan, inuutos po natin doon sa magdadaing na tanggalan po ng tinik. 1, 2, 3. Bangos. Mauna po si Angie. Yung kasama ni Ate Angie, bangus. Ayan. So, magkano po kaya ang kilo ng bangus ngayon? 60. Mamo. Magkano po? 140. Magkano kilo ng bangus? 140. Pasama po ng 120. 120. 60. Per piraso. Per piraso. Hindi po, kilo. 120 per kilo. 40. 140, Magkano yung 150. minong kanina? Magkano yung minong kanina? 60 pesos. 60. 50. 60. Pero hindi naman po ako makakapunta sa market kung wala po akong sasakyan. Eh, wala po kaming sasakyan. So, kailangan mag-commute po ako. Masahe. Pero paroot pa rito na pagko-commute. Pagpalagay po natin ang isang pagsakay po sa jeep, tinanong ko po si Ruth kanina ay 10 pesos. 10 Eh, babalik po ako. 10. Sasakay uli ako. 20. So, kung ito ay 10 pesos, twice po, 20. Ayan. 20. So, kung may 500 budget po ako, eto na po, ang pinaka nanalo. Pag may 500 budget po ako, magkano po ang natira kong pera? Mula po nang bumili ako nito lahat, kasama po ang aking pinamasahe. 300. Pakitaas po ulit ha. 200 lang. Buyes lang yun. Wala pa yung karne. Hindi, per kilo, sinasabi kanina. 120 yung nabanggit eh. Hindi, piraso narinig ko 60 lang eh. 160. Ah. 160. Natira. Ulitin ko po, recap tayo. 20. Recap ko ba? Kasi dapat tinandaan nyo. 280. Oh. 160 natira. Magkano melon? Oh, 160 ang natira. 140. Magkano po yung bangus kanina? 90, 60. Magana kami, 140. ang natira sa 140, kala ko 60. Ay, yung natira. Natira sa 500. 140. 160.
140. Magkano po Plus nasa 50, 190, 0. 160, Kay Mami Chi po, 140. Kay Mama Elay, 60, 160. 160, po sa akin. Sila po yung una kong nakita nagtaas eh. Okay. So, sa 500. Kasi yung saba ko, sa saba ko nakasulat yun. Ayan. So, sabi po natin, meron tayong saba na 30. Tama po? 30. Meron po tayong sibuyas na 90 ang kilo, sabi ni Ate Hazel. Tapos po no, yung prutas na milo natin ay 60. Tapos po noon, yung Ang kilo, bangus. sabi ni Ate Angie, yung kilo ay 140. Magkano po lahat? Plus ang pamasahe natin ay 20. Parang ako naguluhan. 340. 340. 340 double. So 140. 340. So, natira 160. Ang matitira. Ayun. 160. 160 po matitira. 160 ang matitira. Ayun. 340 ang Meron po akong total. dito taga-recap. Taga-compute. So, 160 po ang matitira. 160. Ayan. Tama po si Mama Elay. 160. Nagulo ko bang mundo ninyo sa pagmamarket, mga nanay? Sabi ko nga po kanina, kahit ako Nabaliktad hindi ko yun rin sa po akin, minsan, nabaliktad. kahit po minsan ako ay hindi rin po matandaan ng mga presyo. Pero bilang mga nanay, pinagkakatiwalaan po tayo in budgeting ng ating pong mga husband. At mahalaga rin po yung pagbabudget ng ating mga pera. Ayan. So, sana may natitira rin po tayo in other, di ba? Hindi lang po sa pagmamarket, tayo nagkakaroon ng pinagkakagastusan. So, matipo natin, maingatan po natin yung mga pagpapala na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Masaya po na mabusog po tayo at ang ating pamilya at mailan din po natin yung iba po nating pangangailangan, yung iba po nating pera sa iba pa namang kakailangan natin sa susunod na. So, salamat po in participation, mga nanay. Amen. Yun, di ba? Thank you, Mamo, for the knowledge sa pag-budget. Kaya tayo mga nanay, kailangan maging wise tayo sa pagbabudget para swak din ang binibigay ng ating husbandry. Kailangan di ubos-ubos. Kailangan di ubos-ubos. Di ubos-ubos biyaya. Kailangan magtabi para sa mag-segregate ba? Ito para sa pagkain, ito para sa ibang gastusin. Ito para sa importante yung sa pagbigay ng mga sa sweldo natin, mag-segregate natin ito para sa ating pagbibigay sa Panginoon, tabi natin, segregate natin mga allowances, ito para sa pagkain, ganito, hindi lahat puro sa pagkain at puro sa pamamasyal. So tayo ay binigyan ng pinagkatiwalaan ng ating asawa sa pagbabudget. So we have to spend it wisely. Di ba? Sige. Tayo naman, tatawagin, dadako tayo sa ating pagsamba. Importante ang pagsamba sa ating Panginoon. Tawagin natin si Ate Meldy. Ate Meldy, pasok! Hello, magandang hapon. So bigyan naman natin ng masarap na pasalubong na pagpalakpak ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Lord, purihin ka po sa iyong katapatan sa aming mga women's, Panginoon. So, ang Panginoon ba ay tapat? Amen?
Siya ba ay mabuti? Amen. Hindi siya nagbabago. Amen. Maaasahan natin siya. Hallelujah, Lord. Awitin natin yung binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya't dapat na ang buhay mo sa umaga ay laging bago. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Let's declare, binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya't dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat sa habang panahon, Lord. Thank you, Panginoon. Sa bawat araw na kami lalapit sa iyo, Panginoon, maraming nababago sa amin. Because we have you, Lord, na laging nagpapaganda sa aming mga kananayan. You're always with us, Panginoon. At thank you po, dahil sa pagmamahal mo, nananatili kaming malakas. Hallelujah. Hallelujah, Lord. O Diyos, kami nagaganda. Puso'y anong sigla, sa tuwing sa'yo'y sumasamba. Sa bawat taon na lumipas, ikaw ang siyang lakas. Pag-ibig mo'y sadyang wagas. Sa habang panahon ng iyong gabay, o Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namastan, noon, ngayon, bukas
sapat, kamino'y isa't isa. Kamino'y isa't isa, iyong pinag-isa, upang sa'yo'y sumamba. Di ko maintindihan, isip ay kapos, tunay ang dakila ka, O Diyos. Sa habang panahon ang iyong gabay, O Diyos, ay naroon. Pagpapala mo'y wakas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay nakutan, noon, ngayon, bukas, ngalan mo'y banal. Sa habang panahon, sa habang panahon ang iyong gabay, O Diyos, ay naroon. Pagpapala mo'y wakas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay nakutan, noon, ngayon, bukas, ngalan mo'y banal. Yaya mo'y sapat, ngalan mo'y banal. Ngalan mo'y banal, yaya mo'y sapat. Ngalan mo'y banal, yaya mo'y sapat. Lord, kahit na ano maging panahon, ang pagiging Diyos mo ay hindi kayang baguhin ito. Because you own everything, Lord. Kaya purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa iyong kadakilaan. Purihin ka. You're the only God na talagang who can and will provide everything na aming kailangan mga anak mo, Panginoon. At sa oras ng ito, Lord, wala kaming ibang nais kundi sa lahat ng panahon ng aming buhay, maranasan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay nating pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang pagmamahal sa atin, sa kagalingan, sa kalakasan, sa mga pagsubok at pagpapala. Sa lahat ng panahon, ang ating Panginoon ay sumasa sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal po sa aming kailangan. Thank you po sa iyong pagmamahal na hindi natatapos. Thank you, Lord, kasi mahal na mahal mo kami. Hindi ka po nagbabago, hindi ka na pumulang, hindi ka na uubusan, hindi ka nawawalan. Lagi kang totoo sa iyong salita, Panginoon. Ano man ang kalalagayan ng aming puso, Lord, salamat mo kasi ang pagmamahal mo hindi nagbabago. Tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Magkakahiwalay man kami ng tahanan. Hindi mo kami kayang paghiwalayin. Hindi kami kayang paghiwalayin ng anumang sitwasyon sapagkat mayroon kaming nag-iisa at katangi-tanging Diyos na sa amin po'y nagmamahal. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salingay katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na kang ibang Panginoon. Aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo
Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo. Mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo, Lord, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Amen. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo, Lord, ay tunay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo, Lord, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang ibang Panginoon. Let's declare, wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon. Yes, Lord, wala nang ibang Panginoon maliban sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon. Nakakaraos kami sa bawat araw dahil sa iyong pagmamahal. Dahil ikaw ang nagpapalakas sa amin. Dahil ikaw ang nagpapagaling po sa amin. Dahil ikaw ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming maaasahan sa buhay na ito, Lord. Salamat po sa iyo. Wala nang ibang Panginoon maliban sa iyo, Lord. At itong patuloy namin dinideclare ng mga nanay, Panginoon. Walang ibang katulad mo. Walang ibang kasing pantay mo. Walang ibang kasing lakas mo. Walang iba na kayang gumawa ng kamangha-manghang bagay maliban sa iyo, Panginoon. Wala nang iba. Wala nang iba, Lord. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon
Sabay-sabay natin itaas ang ating mga kamay. Purihin natin ang Diyos. Let's declare in our houses, in our communities, in our families, wala nang ibang Panginoon maliban sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Ito yung aming dinideclare wherever we are, O God. Saan man kami tumungo, wala nang ibang Panginoon maliban sa iyo, Lord. Wala nang ibang Panginoon maliban sa iyo. Sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, wala nang ibang Panginoon maliban sa iyo lamang, Panginoon. Oh Lord, purihin ka po sa napakagandang araw na ito. Thank you, Lord. Binigyan mo pa rin po kami ng pagkakataon na maging malaya, na makasamba sa iyo, makapagpuri sa iyo, makalahok, Lord, sa gawain ito, Panginoon, na iyo pong nilaan para po sa aming mga women's, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you that you will open up our spiritual eyes and ears for you. Thank you na kami pong lahat ay pagpapalain mo. Thank you na kami pong lahat ay tuturuan mo at huhugutin mo ng ayon sa yung wangis, Panginoon. Lord, maingat po namin pinabalik. Maingat na maingat, Lord, namin pinabalik ang papurit pagsamba sa nag-iisa, sa walang katulad namin, Panginoon. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong lahat ay aming inaalay. Amen. Amen. Okay, salamat sa buhay ni Ate Meldy, sa panguna sa atin sa pagsamba. Tunay nga po ang ating Diyos ay mapagmahal at ang ating Diyos ay mabuti. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos ng ating buhay. Sa mga oras na ito, dadako naman tayo sa magbibigay ng mensahe. Ito ay malapit lang, taga South Africa. Biruin mo yan, South Africa, no? Grabe talaga yung pagdala sa atin ng Panginoon. May mga special word na mabigyan ng mensahe. Si Ate Sharon from South Africa. Ate siya. No? Ayan. Yan, salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na kanyang binigay. At ito yung, sandali, parang yung kilay ko hindi pantay. Sorry. Ayan. Ganito pala pa ikaw magsalita, mag-isa ka lang sa tawag dito sa monitor. Ayan, sandali, nakita ko yung kilay ko hindi pantay. Diba? Dito pa nag-ayos. Natulog kasi ako kasi after ng worship natin, alas 2 yata gising na ako ng madaling araw. So, medyo parang groggy ako. So, after ng nag-exit ako. Pero yun, syempre yung kilay ko, kaya natulog din. Yan, nabawasan yung kabila. Sorry ha. Diba? Parang Angie lang, conscious sa kilay. Yan. Pero excited ako na dalhin sa bawat isa sa atin ng mga nanay kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin sa panahon natin ngayon. So, pero bago yon, gusto ko manalangin muna tayo. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa araw na binigay mo sa amin. Ang araw na ito ay very significant. Every day in our lives are significant, God. But this time, yung araw na to, March 28, it's indeed, Lord God, a special day for us women. And we are so thankful because you made this wonderful day, glorious day, God. And we are so expectant of what you want, Lord God, to be released upon us. Indeed, Father, we honor you, we adore you. Thank you for your Son, Jesus. Thank you that he died on the cross to give us life, O Lord God, and live this life, O Lord God, not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. At sa oras pong ito, hinahayaan po namin na malaya kang kumilos sa aming mga puso. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, God, and enlighten us to the very heartbeat of your heart. Ang gusto po naming marinig yung galing sa puso mo na nais mong sabihin sa bawat isa sa amin sa araw na ito. God, speak to us. This is your day.
This is your season, God. Speak to us, women. And we are so thankful because ganun kami ka-special sa puso, Mama. Salamat po. Patuloy po na we invite your dear very presence, God. At patuloy po na ilatag mo sa bawat mga puso, sa bawat mga nanay, ang inyo pong magandang plano sa bawat isa sa amin sa panahong ito. Kapuri-puri ka, luwalhatiin, at patuloy na luwalhatiin mo po, Panginoon, ang iyong pangalan sa amin, aming Panginoong Jesus, aming Ama, sa aming kalagitnaan. At malaya ka po, Banal na Espiritu, na mangusap sa bawat isa sa amin. Let your will be done on earth, in our midst, as it is in heaven. We love you, we honor you, and we adore you. In Jesus' name. Ayan. So, ayan, medyo conscious pa rin ako. Pero ayan, salamat kasi nilikha tayo ng Diyos na ayon sa wangis niya. Di ba? Babae at lalaki. At yung binigay niya, kung tutuusin mo, no, simula sa simula, makita natin kung gaano naka-special talaga tayo. Di ba? Si Adan nilikha ng Diyos, no? Kumuha siya ng putik tapos nilikha niya. Pero tayo mga babae, galing tayo sa tadyang ni Adan. Imagine mo, sabi ng Lord sa lahat ng likha niya, no? Tayo, mabuti, no? Very good. Tapos pagdating sa mga babae, very good. Yan. Kasi nga, di ba tayo, kumbaga 2 beses tayo, ano? Twice, sabi nga ng isang, twice refined ka, no? Bilang isang babae. No? Bilang isang, kaya bilang isang babae, ganun ka sa paningin ng Diyos, sa tingin ng ating tatay sa langit. Ganun ka ka-special. So dapat makita natin who we are, no? Maaring marami man tayo naging karanasan bilang mga babae, no, sa buhay, may asawa, bilang asawa, maaring nasaktan tayo, maaring may mga pagkakataon na bumaba ang esteem ng ating sarili, no, sa mga pangyayari. Pero nais ng Diyos na marinig mo na gano'n ka-special sa Kanya. Diba? Twice refined. No? Kung titingnan natin, diba, ang mga babae, kapag naligo, mas matagal sa lalaki. Diba? Kapag ang mga babae nag-shopping, hindi pwedeng kasama mga lalaki kasi nga syempre mapili talaga tayo. Kumbaga kakaiba tayo, no? Sa paningin ng ating tatay talaga. Ganon ka-special. So dapat makita mo yung sarili mo sa harap sa mata ng tatay mo na special ka. Kumbaga hindi ka basta-basta. At ang sabi nga sa Biblia, di ba, nilikha tayo pareho sa wangis ng ating tatay. So kung titingnan natin, kung ang mga lalaki ginagamit, no, ngayon sa gawain, no, ng ating Ama sa langit sa kanyang kaharian, tayo mga babae, no, tayo din ay inaantay ng ating tatay na tayo ay tumayo sa kung ano yung pagkalikha niya sa atin. Naalala ko si Mami Che, yung message niya, di ba, ang mga babae ay nagre-reproduce tayo. So imagine mo yun, no? Sa pamamagitan mo, kung titingnan mo yung grabe ang binigay niya na kakayahan sa'yo, mag-reproduce ka ng isang bata, ng isang anak, no? Babae o lalaki. So, galing sa'yo, no? Tapos kahit sa Biblia, kung babasahin natin sa Genesis, di ba? Ang sabi doon sa ahas, di ba? Kay Satanas, sabi niya gano'n na mula doon sa seed ng babae, yun ang makakalaban ni Satanas. So talagang ikaw na anak ng Diyos, na babae nilikha ng Diyos, napaka-special mo. Hindi ka lang maganda. Okay, tandaan natin yun, ha. No? Hindi ka lang maganda, okay? Kundi may nilagay sa iyo ang Diyos na kakaiba, no? Lalo na sa panahon ngayon. So, ang inano ko nga dito sa aking sinulat ay who we are in Christ, no? Sino ba tayong mga babae? So, kung titingnan natin sa Biblia, 'di ba? Yan na nga si Eva, 'di ba? Nilikha siya, kinuha siya sa tadyang ni Adan, at doon makita natin na napaka ganda ng pagkalikha. So kaya nga ang sabi doon, ang taguri kay Eva ay Miss Universe. So kita mo yun, ganun tayo sa harap ng ating mga asawa, Miss Universe tayo. Okay, Miss Universe ang kauna-unahang babae
No? So, isa na yun sa category. Hindi lang pag sumali ka sa contest para manalo ka ng Miss Universe. Kasi see yourself, no? As beautiful. Yan, na magandang babae. Yun, sabi kasi nila kapag ka nag-asawa ka, lolosyang ka na. So, kailangan i-maintain ang beauty. Yan. Pero hindi ako magdi-discuss na about beauty tips. Okay? Pero, as you age, no? As you age, dapat, makikita pa rin sa atin yung syempre ang kaluwalhatian sa atin ng ating Ama, no? Na beautiful tayo. Of course, it starts within. Nagsisimula yun sa loob natin, ang kagandahan at lumalabas na lang yun, nagre-reflect yun. So bilang may asawa, sabi nga nila, di ba, naglolosyang, pero no, ang sikreto lagi yan syempre, no, hindi naman nakadepende sa asawa mo, hindi naman nakadepende sa mga anak o sa buong pamilya, kundi nakadepende yan sa relasyon mo sa Diyos. Kaya kailangan i-nurture mo syempre yung sarili mo. How you can reproduce kapag yun nga, you cannot give what you do not have. So kailangan, ikaw mismo sa sarili mo, ang personal na relasyon mo sa Diyos, kailangan, yun muna ang maging utmost mo. Okay? So para may maibigay ka, no? May maibigay ka sa asawa mo, may maibigay ka sa mga anak mo, at sa mga kapwa kababaihan o sa neighbors mo. So doon nagsisimula talaga yon. Tapos bilang syempre, gusto kong makita to kung nasaan tayo, no? Although introduction pala, si Eva ay helpmate, di ba? So bilang mga babae, alam naman natin na tayo ay katuwang na ating mga asawa. So yun, at lagi ko nga natatandaan na sabi nga na beyond the man's success is the woman, no? Tayo ng mga babae. So imagine that kung tayo mga babae ay hindi tayo nagpapalakas, no, sa presensya ng ating Diyos araw-araw, hindi tayo nagpababago. So ano yung pwede nating maibigay, no, di ba? Kung tayo mismo wala. So kailangan nagsisimula yun sa atin bilang mga may asawa. So masasabi na tayo yung tagumpay yung asawa natin dahil tayo yung nasa likod noon. So napakalaking yon, no, responsibility na binigay sa atin ng Diyos bilang may asawa. Ayun. So marami pang sabi din si Esther, di ba, sa message sa atin noon ng ating head intercessor, no, si Esther, kung gaano katapang si Esther, no, para ipaglaban ng kanyang lahi. So alam mo, naisip-isip ko nga, sabi ko nga, no, hindi nagkamali ang Diyos na tayo ilagay sa Pilipinas. Alam mo, although wala ako sa Pilipinas, pero pinanganak syempre, no, hindi nagkamali ang Diyos na tayo ay nasa Pilipinas at tinagurian na Gabriela Silang. So alam mo yon, yung deep within us, mayroon tayong dugo ng mandirigma. We are warriors. No? So kumbaga bilang mga nanay, no? Bilang mga nanay, kung titingnan natin, pagka may nangyari sa mga anak natin, ay hindi talaga, no? Alam mo yan, kumukulo yung dugo mo kasi nga yung gusto mong ipaglaban kasi nga ikaw ay protector. Hindi ka lang warrior, kundi protector ka ng kabuuan ng pamilya mo. So, grabe yung nilagay sa atin ng ating tatay sa langit. Nakakayahan, no? Bilang mga babae. And salamat sa Panginoon kasi yung mga lahat ng ito ay patuloy pa natin, pwede pa nating mahasa as we spend time with Him. Yan. So para magamit natin sa panahong ito, no, yung lahat ng nilagay niya na sa atin ng mga potensyal, lahat ng mga pagkatawag niya sa atin kung sino tayo. Ayan. So, hindi ka lang, isa pa po pala, no, ang lagi ko nga sinasabi na nung ako ay nasa Bicol pa, yun, may isa akong kaibigan na pastora na ang tawagan namin Queen. Yan. Queen, ako sa Sipokot ako, kaya sabi niya, Queen of Sipokot. Siya, Queen of Lagunoy, ganun siya. So kung titingnan mo, dahil syempre nasa royal family tayo, so see yourself, no, hindi ka lang Miss Universe, kundi Queen ka. Yan. So, you are wearing the crown, no? Kasi nga, kabilang tayo sa maharlikang lahi. Yun yung pagkatawag sa ating royal priesthood, diba? A chosen generation,
at lahi na pinili ng ating tatay sa panahong ito. So yun. So sa lahat ng iyon, gusto ko makita natin na may isang babae sa Biblia. No, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Na nag-ECQ ulit ang Pilipinas at alam ko na walang aksidente kung bakit nangyari yon. Although kami dito, level 1 na kami, no? May kalayaan na kami. Pero walang aksidente kung bakit binigay ng Diyos na magkaroon ulit ng ECQ. Although hindi natin gusto yun, gusto natin na lumipas yung pandemic, pero may dahilan siya. No? Although 1 week lang yata, hanggang 4 lang, no? Pero alam nyo ba, na sa panahong ito, kung titingnan natin, binalik ulit ng Diyos ang Pilipinas kasi nga hindi sa lahat naman ng mundo hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang pagkilos. Pero merong special na pagkatawa syempre ang ating bansa. So kung titingnan natin, no, binalik tayo ulit ng Diyos sa loob lang ng bahay. Alam mo yun, gusto ng Diyos matutunan natin kung ano yung tinuturo niya. At bilang mga nanay, ito yung best time, no, na ang pagbigay sa atin ng oportunidad ulit ng Diyos na tayo ay sa loob lang ng bahay kasama natin ang ating mga anak. Na talagang bilang nanay, no, talagang ma-nurture natin ang ating mga anak. Sabi ko nga, magsisimula yan sa'yo, sa relasyon mo sa Diyos. So, sa panahong ito, no, isang napakalaking bagay na mas magbabad tayo ulit, no? Mas magbabad tayo sa kanyang salita. Okay? Mas magbababad tayo sa pagsamba sa kanya kasi nga, yun, doon ka lang talaga mababago and eventually talaga makita ng mga anak mo kung anong klaseng nanay, makita ng asawa mo kung anong klaseng asawa ka. At magkakaroon yan ng epekto sa kabuuan ng tahanan mo. No? Kung uunahin mo ang Panginoon, kung paano mo in-nurture una ang sarili mo sa Kanya. Now, binalik ng Panginoon ang bansang Pilipinas ulit dahil yun na nga, mas, kumbaga para sa akin, no, gusto ko tingnan to, incubate ulit, no? Nasa incubation room ulit, no? Para na sa ganun. Ano ba Lord ang mensahe mo sa panahon namin ngayon bilang mga nanay? Okay, so gusto ko makita natin na walang aksidente sa Panginoon. Although makikita natin na maraming maaapektuhan, pero alam nyo ba kapag nasa incubation room tayo ng ating Diyos, alam natin na we are taken care of. No? So babalik at babalik tayo ulit doon. Kasi ito yung antas na gusto niya tumaas tayo, no? Sa ating buhay pagsamba ulit. Mas tumaas tayo, mas piliin nating tumaas sa ating pagbabasa ng kanyang salita, mas lumalim pa tayo bilang mga nanay. Alam mo kung bakit? Kasi bilang mga babae, di ba tayo mga, sabi nga, madadaldal, no? Kumbaga, hindi din aksidente yun kung bakit ganun tayo nilikha ng Diyos. Kasi ito yung panahon na kailangan natin magsalita, no? Pero magsalita ng hindi kung ano-anong salita lang. Kundi ito yung panahon para gamitin natin, no? Bilang isang warrior na nilagay niya na sa atin ang kanyang salita. Babalik at babalik tayo sa kanyang salita. No, ito yung panahon para ideklara natin kung ano sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Bakit? Ito rin yung panahon na tinitingnan ng Diyos, no? ang kanyang salita. At ipe-perform niya, gagawin niya kung paano mo idedeklara, no, sa anumang sitwasyon na meron ka sa iyong pamilya, no? Kung anong mang sitwasyon na meron ka sa panahon natin, sa ating bansa. So napakahalaga na alam natin kung ano yung salita ng Diyos bilang mga warrior. Ayun yung sandata natin. No? Ang sandata natin ay ang salita ng Diyos. So, di ba, ang sabi sa Biblia, double-edged sword. No? So, hindi ka lang, kumbaga ito yung panahon ng mga nanay na maging maingat tayo na ilalabas ng ating bibig. Okay? Lalo na kapag kagalit ka. Pagkagalit ka, minsan kung ano na lumalabas sa bibig mo. Okay? Pagkagalit ka, parang nakalimutan mo kung sino ka. Okay? So kailangan, ito yung matutunan natin sa panahon natin ngayon. Lagi mo isipin na queen ka. Lagi mo isipin, di ba? Kapag ano yung dineklara mo,
Okay? So kung negatibo ang dideklara ng bibig mo, imagine mo yun yung itatanim mo. Tinitingnan ng Diyos sa panahon ngayon kung ano lalabas sa bibig mo. So kung kukonti lang, no? Kung kukonti lang yung nalalaman mo sa Biblia at hindi ka pa masyadong nagbababad, no? Nagbabasa. Kumbaga, tipid na tipid pa. So kapag may problema ka, negatibo ang nailalabas ng bibig mo. Samantalang kapag nagbabad ka sa salita ng Diyos, ang ilalabas ng bibig mo, no? Sinasabi ng Lord. Ang sinasabi ng salita niya. Di ba? So, sandata yun eh. Ang sabi sa Jeremiah 29:11, alam mo, ang salita ng Diyos ay isang martilyo. Hammer. So, gaano man katigas, yung asawa mo hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Imagine mo kung araw-araw, no? Sasambitin mo ang salita ng Diyos, no? Sabi doon sa John, ang kalooban niya that none should perish, di ba? So, pwede mong gamitin yung Lord, itong asawa kong ito, no, namatay ang Panginoong Jesus sa krus. Parang asawa ko ito makakilala. Okay? O, parang asawa ko itong mailigtas. So, araw-araw na idideklara mo ang salita niya. Sabi niya dito, no, like a hammer that breaks the rock. Yung malaking bato, di ba akalain mo, paano mo babasagin yung malaking bato? Araw-araw, pukpukin mo ng martilyo. So, ganun din sa bansa natin. Malimit, reklamo tayo. Ano ba yan? ECQ na naman. No? Kaysa magreklamo ka at magdeklara ka ng negatibo sa salita mo. So, gamitin mo salita ng Diyos. Ideklara mo. Diba? Merong destinasyon ng bansang Pilipinas. So, kung alam natin yun, ideklara natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin to. Ito yung panahon na magbabad tayo, no? Sa kanyang salita. Kung ikaw ay reyna, ang deklarasyon mo ay napakalaking ano yan, nagdidekree ka di ba? Nagdedeklara ka. So, mangyayari yun kapag ano sinasabi mo. At hindi mo salita ito ng Diyos. At ang sabi din sa atin sa Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, balik tayo sa basic ng buhay natin. Bilang mga anak ng Diyos, no? Bilang mga anak na babae ng Diyos. Okay? So, una, kailangan kung pinapakain natin ang ating katawan, this is basic ito. Pinapakain natin ang ating katawan na 3 times a day. Si mama mo sabi may merienda pa. Okay. No, minsan hanggang gabi pa may midnight snack pa. Mas all the more napakainin mo ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, no, ng salita niya. Alam mo to, ako tuwan-tuwa ako sa asawa ko kasi ang asawa ko, grabe, ang Biblia ilang beses niya na natapos siya, tapos balik na naman siya ulit. So araw-araw yan. No? So nakakatuwa kasi ako syempre nasa-challenge din ako na kung paano siya magbasa ng Biblia. So hindi lang basahin ito, no? Sabi nga sa Josue, i-meditate din natin. Kapag ka i-meditate mo, no, so pag muni-munihan mo ang salita ng Diyos, hindi mo lang basahin. So pag muni-munihan mo ang salita ng Diyos, baon-baon mo yun sa buong maghapon. Maraming mga pwedeng mangyari, pero may baon ka. At dahil baon mo yun, no, yun yung magbabago din sa kung paano ka tumitingin sa mga bagay-bagay. So kailangan mga nanay, no, bawat isa sa atin, kailangan i-feed natin yung sarili natin ng salita niya. Kasi ito yung kailangan natin. Okay? Kapag marami ka ng, di ba, tikita mo yun, no? Kapag isang tao ay malusog, di ba? Kapag isang tao malusog, no? Etong panlabas natin, makikita natin, di ba, gandang-ganda tayo. How much more pa? Kapag ang ating kaluluwa, ng ating espiritu, binusog natin araw-araw. So, nagre-reflect din yan, no? Sa ating mga sarili. Kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-isip, di ba? Kung paano ka mag-react sa mga bagay-bagay. So, napakahalaga, no? So, hindi lang, so ito, no? Ito yung, hindi ka lang isang, tawag dito, isang asawa, isang nanay, no? At sa Panginoon, syempre, di ba? Yung tayo yung
warrior nga tayo. Ang panalangin natin, ang buhay panalangin. No, yun din yung gusto ng Diyos sa atin na mas tumaas pa yung antas ng panalangin natin. Siguro dahil sa kabalan ng buhay natin, syempre una pagising mo sa umaga, ang dami mo nang iniisip ka agad. Magluluto ka, ang labada mo, alam mo yung mamalengke ka. So ang dami. Pero alam niyo ba na ang pinakasikreto talaga din ng pagganda mo at pagpapaganda-ganda pa araw-araw, kasi mababago ka talaga, no? Ay ang pag-spend ng time mo sa presensya ng Diyos. Yan, no? Kung paano, yung antas ba, no? Kung dati, nananalangin ka lang ng 10 minutes, di ba? So, you enjoy His very presence. Kapag ka nananalangin ka, na-enjoy mo yung presence ng Diyos, no? At eventually, kumbaga, hindi lang 10 minutes, maging 20 minutes kasi ini-enjoy mo na yung presence niya. At saka syempre, no, yung andun yung kasabikan mo na marinig mo. Hindi lang basta ikaw magsalita na magsalita, kundi syempre papakinggan mo ang boses ng Diyos. Kasi araw-araw bilang mga nanay, alam niyo ba, napakasarap, no? Kapag kaantayin mo kung ano yung direction, no, na gusto niya sa iyo for that day. Alam mo sa Biblia din, 'di ba si Maria? Si Maria, no, wala siyang ginawa kundi kasi Martha, magkapatid sila, busy. So ang dami ko na kinukot ng mga sa Biblia ng mga babae, no. Busy si Maria kasi nga syempre may bisita darating si Jesus, ano. Pero alam mo si Martha, baliktad yata ako. Nabaliktad ko na si Martha, no. May gift siya sa pagluluto. Yan, sa pag-entertain ng mga bisita. Pero alam mo ba si Maria, iba yung puso niya, no? Sabik na sabik siya na umupo at pakinggan lang ang Panginoong Jesus. Alam mo ba, yun din yung inaantay sa atin ng ating Ama, ng ating tatay, no? Na masabik tayo sa araw-araw ng buhay natin more than anything and everything. Kasi 'di ba, sa atin, yun nga, given na yun bilang nanay, ang dami mong gagawin. Pero kailangan piliin mo, no? Sa pagising mo palang piliin mo na mauna ka sa trono. Kasi kailangan mo ng power. Kailangan mo ng kapangyarihan. Upang nasa ganun sa buong maghapon, kailangan mo ng direksyon. So sa pag-spend time mo sa presence ng ating Diyos, no, ipapakita niya sa iyo, mas madidevelop yung pakikinig mo, no? Tulad ng sinasabi sa atin ng ating pastor. Madidevelop yung pakikinig mo sa Kanya as you spend time with Him. No? Nang hindi madalian. Kasi malimit, di ba tayo, kulang na yung oras ko, ganyan-ganyan. Pero as we choose, no? So kung naiiksian ka kasi ang dami mong gagawin, di mas agahan mo yung gising mo. No? Agahan mo yung gising, adjust mo yung oras mo. And alam mo ba, grabe sa buong maghapon makikita mo na, okay, no? Kasi nga pinangunahan ka na. Binigyan ka na ng direksyon at of course kasama ang banal na espiritu sa buhay mo. So dinidirekta ka kung ano yung gagawin mo. At sa buong maghapon makikita mo kung ano yung bunga nun nang sinimulan mo sa umaga. So bilang mga nanay, gusto ng Diyos tumaas tayo doon. No? Alam natin yung salita sa Psalms 91, di ba? No? He who dwells in the shelter of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. So imagine mo yan sa season na to, ang daming problema na maidudulot ulit ng ECQ. Pero alam niyo ba, lahat ng yon, no, sabi nga sa prayer kanina, well taken care of. Kasi kontrolado na ng tatay natin yon. Pero alam mo yung tinitingnan niya sa atin kung paano tayo mag-react sa sitwasyon na meron tayo. Okay? Paano ba natin tinitingnan to? Negatibo o positibo? Pero para sa akin, yung mga ganang pagkakataon, no, positibo, kumbaga para pa rin sa'yo yun. Ikaw ang magbe-benefit nun. Kahit ECQ yan. Bakit? Kaya ng Diyos padalhan sa uwak yung lahat ng pangailangan natin. Ang kailangan lang niya, yung pagtitiwala na mensahe natin kanina umaga. Yung buong pagtitiwala mo sa Kanya. And as you spend time with Him every day, and as you grow in that kind of relationship, no? Nanonurture mo yung buhay spiritual mo. And yun din yung maipapasa mo sa mga anak mo. So imagine mo yung pag-asa na binibigay mo sa bawat mga miyembro ng pamilya mo because you choose not to spend time with the Lord, with the source of everything.
So napakahalaga yun, no, sa ating mga nanay. Okay? So bilang nanay, ikaw yung taga-nurture. Okay? Pero kailangan nagsisimula yun sa sarili. Sa kung paano ka, kung gaano ka ka-passionate. So siguro dapat makita natin, ano na ba yung percentage ng relasyon ko sa Diyos pagdating sa pag-spend ko sa Kanya araw-araw. How passionate I am. Okay? And hindi ka lang warrior, kundi ikaw din ay worshiper, no? Paano tayo nag-worship? So yun, as we spend time, ma-enjoy na lang natin yun eh. Ako dito sa bahay namin, araw-araw nagpapatugtog ako ng worship song. Yan. So yun naman yung ko way, no? Araw-araw nagpapatugtog ako ng worship song. At syempre sasabay ka sa worship. Pero iba din yun, syempre may sarili kang time with the Lord nga na sinasabi ko aside from reading His Word. So of course, I start with worship na sa presence ng Panginoon at saka yung reading His Word at pag-antay sa presensya niya, sa pangungusap niya sa akin. So yun, sa bahay namin yun, no? Naka-play lang yung aming YouTube, yan, na mga worship songs. Tapos yun na nga, pagdating naman sa salita ng Diyos, yan. So, nagme-memorize din ako kasi nga sabi ko nga, di ba, sword siya at saka hammer siya. So, kung may mga problema man, yon, huhutin ko kaagad yung salita ng Diyos. So, mga nanay, mahalaga yon, no? Bago tayo mag-react. Alam mo yon, kapag meron kang baon-baon, kapag may na-memorize ka, no? Balik ako doon sa sinabi ko kanina, di ba? Hindi mo lang babasahin, no? Hindi mo lang i-meditate, mag-memorize ka rin. Mag-memorize ka ng mga memory verses sa Biblia na talagang merong dating sa iyo, no? Kasi kahit anong mga sitwasyon na meron ka, ito yung bubunutin mo at papaalala mo sa sarili mo at maging idideklara mo, no? So ako meron akong ganito, yan. So kanya-kanyang mga strategiya, pero ito sa akin. So para ma-memorize ko siya, yan, nag-cut ako kalendaryo actually, kalendaryo yan, yan. So kinat ko siya, yan, sinulat ko dito ang buong chapters ng Isaiah 60 na. So kung nagluluto man ako, nasa tabi ko ito, okay? Para memorize ko ito. Yan. So titingin-tingin lang ako ganyan. So alam ng asawa ko yan. So may mga ganun strategiya ako. So kahit sa bahay namin, yan. So para lang ipaalala din sa amin kahit sa asawa ko. So may ganito din po ako. Yan. So bumili kami ng ganito. Yan. So mga verses din ito na nagpapaalala sa amin. So baliktad lang So ito naman ay magnetic. So dinidikit ko siya sa ref, no? Para kapag nasusulya pa namin. So yun yung sa akin, ito yung sa asawa ko. So iba din yung verses niya. Ayan. So iba din yung kanya. Yun. Yun, alam mo yun, panahon ito para magbabad tayo sa kung ano yung katotohanan. Ang sabi, di ba sa Revelation, no? By the words of His testimony, okay, in the blood of the Lamb. So, iba yung panahon natin ngayon, no? Dahil alam natin na malapit na dumating ang Diyos. Okay? So, kailangan mas maging wais tayo. May isang babae sa Biblia na gusto ko. Yan. So, gusto kong i-share sa inyo kung sino siya. So, sa marami kong binanggit na mga babae, yan. So, makikita natin dito yung mga nasabi ko sa kanyang katangian. Ayan. So, walang iba kundi si Deborah. Ayan. So, si Deborah ay worshiper siya, isa siyang nanay, no? Isa siyang nanay, isa siyang intercessor, okay? Isa din siyang judge, isa din siyang counselor. Alam niyo, nakakatuwa, no? Pero kung babasahin mo, kung may Biblia kayo, makikita niyo yung kwento ni Deborah sa Hukom, na kung Tagalog yun yung Biblia. Pero kung sa English, ito ay sa Judges. Yan. So, Judges chapter 4. Yan. So alam nyo ba na bago sila nagkaroon ng hari, yan, binigyan muna sila ng Diyos ng hukom, no? Para yun yung manguna sa kanila kasi di ba namatay na nga si Moses. Okay?
Tapos si Joshua ang sumunod kay Moses, pero namatay din si Joshua. Ayan, so ngayon, itong mga, alam mo, yun, ito yung, nung binabasa ko to, ito yung nag-strike sa akin, no? Na ito bilang mga nanay, napakalaki ng ating bahagi. Na talaga, sabi ni Mama Chi, to reproduce. So, tingnan na, gusto ko tong basahin sa inyo sa, hindi pa sa chapter 5, kundi sa Judges chapter 2, verse 10. No? Sa verse 10, ang sabi dito, English po ang babasahin ko sa inyo. And all the generation also were gathered to their father. Yan. Kasi nga, di ba si Joshua nga, namatay na nga siya. And there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So akalain niyo po yun, no? Ang mga henerasyon, syempre dumarating yan kasi syempre nanganganak, di ba? Katulad ng si Ems, manganganak si Ems. So isang henerasyon, kumbaga kung titingnan natin. Pero alam niyo nakakalungkot kasi yung mga susunod na henerasyon hindi pinakilala ang Diyos kung sino ang Diyos sa kanila. So ako nakita ko po na talagang sabi ko, wow, even sa awit, sinasabi nga doon para yung susunod na henerasyon. So tayong mga nanay, malaki yung bahagi natin talaga, no, bilang mga nurture talaga, na ang mga anak palakihin talaga, no, sa ways ng Lord, no. So kailangan kaya nga tayo talaga una mag-nurture yung sarili natin para yun din yung maibahagi natin sa mga anak natin. Kasi para hindi na makalimutan kung sino ang Diyos. Okay, lalo na sa panahon ngayon, no? Papaano din ang mga bata mag-react sa ACQ? Yeah, minsan nakatingin sila syempre sa nakakatanda. Okay? Kung ikaw worry ka na, kung ikaw takot ka na, ano ang maasahan mo sa mga bata? So kumbaga, makita sa atin ng mga nanay, salamat sa Lord kasi meron tayong Women's Convergence, di ba? Na merong magpapaalala sa atin at merong magpapalakas sa atin, no, na ito ka pala sa panahon ngayon. So kailangan bilang mga nanay, kailangan makita natin na ito ang Diyos natin, no? Buhay ang Diyos natin. Hindi tayo pabayaan. Ang Diyos natin ay dakila. Ang Diyos natin ay nagpo-provide. Naalala ko si Ate Meldy, no? 'Di ba? Magtiwala ka ano yung mga naranasan nila, 'di ba? Nung COVID, pero ang Diyos kailanman, no? Hindi nauubos ang kanyang provision. So dapat makita kung ano yung katangian ng Diyos na nakilala at pinaglilingkuran mo. So hangga't yung mga maging bukang bibig na rin ang mga anak mo. At mismo sila mararanasan din nila kung sino yung Diyos sa sinasabi mo. Kailangan natin ipamuhay, no, sa ating araw-araw pamumuhay kung ano yung pagkilala natin sa ating Diyos. At makikilala natin ang Panginoon if we spend time with Him. Kapag mas yun, uupo tayo at mas namin pa natin ang kanyang salita at yung presensya niya syempre. At syempre no, yung mga mensahe na binibigay sa atin every Sunday. So yun, Deborah, no? Alam niyo po ba na yun, ang mga hukom na binibigyan ng Diyos ay lalaki. Pero pagdating po sa chapter 5, tinawag si Deborah. Bakit? Kasi po itong mga Israelita nga na hindi nakilala ang Diyos, yung henerasyon hindi nakilala ang Diyos, kapag may hukom sila, balik sila sa Diyos, no? Kasi syempre yung hukom ay maka-Diyos, gano'n, malapit sa puso ng Diyos, ang pinili niya. So sila, pero pagka yung hukom na namatay, balik na naman sila sa nila, evil ways nila. No? Sinasalungat nila kung ano yung gusto ng Diyos. Naglilingkod sila sa mga Diyos-Diyosan, alam niyo yung gano'n. Tapos mas lumalala pa yung kanilang pamumuhay. Alam mo, parang nakita ko nga, diba, sa panahon natin ngayon, sabi nga ng iba, hindi na babalik ko ano yung dati, no? Mas palala ng palala pa. Kasi nasa Biblia naman talaga yon, no? In the last days, no? Marami tayong makikitang ganito. Pero ang Diyos natin hindi nagbabago, no? So kailangan alamin natin kung sino ang Diyos natin at pamuhay natin yon. At sa pamagitan natin, sa pamagitan ng pamilya natin, mas ito yung makita ng mundo, ng kapitbahay natin, ng mga kaibigan natin na hindi pa nakilala sa Panginoon. So si Deborah po, no, dahil po dun sa evil king na grabe yung sa kanila, tawag dito,
pagpapahirap sa kanila. Ano po? Alam mo yung mga lalaki na nawala, no? Kumbaga ayaw na nilang tumayo. Sobrang takot nila sa mala, sabi nga mala evil na ano na hari. Pero alam niyo ba, dahil nga likas sa babae ang pagiging matapang. Hindi dahil sa kanyang sarili yun ha. Alam mo kung bakit siya matapang? Kasi nga, una, kung makikita natin dito, sino ba siya? Dito sa chapter 4, verse 4, no, sabi dito, now Deborah, okay, a prophetess, the wife of Lapidot, was judging Israel at the time. Okay, she used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. The people of Israel came up to her for judgment. So kung makita natin, yung larawan ng isang Deborah. Okay, pinili siya ng Diyos sa panahong iyon. No? Bakit? Kasi alam ng Diyos yung puso niya. Bakit? Kasi dito sa binasa ko nga na she used to sit under the palm tree. The palm of Deborah. The palm of Deborah, ito po yung pangalan dun sa lugar na kung saan, hindi ito si Deborah na nani siya ni Rebecca. Pangalan niya Deborah. Tapos nilibing siya doon. Okay, sa lugar na ito at pinangalan na Palm of Deborah. So nandoon si Deborah, no? Nakaupo siya doon. Alam mo kung anong ginagawa niya? Yun yung isang lugar na pinili niya na prayer closet niya. Alam mo yun? Naalala ko to no, nagsisimula kami sa intercessors, no? Napakalaga yung prayer closet natin. Halimbawa po, pag sinabing prayer closet, iyon yung lugar na pipiliin mo na doon ka katatagpuin ng Diyos. Yan. So, ang prayer closet, kapag yun yung meeting place niyo ng Lord, iba-iba po. So, depende po sa inyo kung hindi ko po alam kung meron kayong prayer closet. Ano po? Naalala ko nung nasa Pilipinas ako sa bahay namin sa H2. Ang prayer closet ko doon sa may balkon namin sa likod. Kasi walang i-istorbo sa akin. So alam nila pag nandun ako, mananalangin ako. Yan. So kanya-kanyang prayer closet. So sana bawat isa sa atin, no, kung merong spasyo sa bahay, yan. Lord, dito tayo ha. Ito yung tagpuan natin. So yun. Bigyan mo ng tagpuan ng Panginoon kung saan yung prayer closet mo. So si Deborah, ang prayer closet niya doon sa palm tree. Okay. So ano ba ang, syempre may significant yun. No? Kung titingnan natin. So, doon siya nakikinig sa Panginoon. No? Ramah and Bethel, may significant din po ito. So, kung titingnan natin na yung kanyang relasyon sa Diyos, no? Hindi siya nagsettle sa mababa lang, kundi pataas ng pataas. No? Andun yung waiting room niya, no? Yung oras na makikinig siya sa Panginoon, kung anong sasabihin ng Diyos, no? Ano yung gagawin niya. So doon nilalatag ng Diyos sa kanya prayer closet. Okay? And she is also a warrior. She is a passionate worshiper. No? Kapag nag-worship tayo sa Panginoon, di ba, ang worship ay galing sa salitang worship. So inihahanda tayo ng Diyos. So dapat yung worship natin, hindi lang, mas lumalim pa tayo din. Mas naisin natin laging pataas ng pataas. Yung antas ng ating pagsamba, yung antas ng ating pananalangin. Yan. Kasi yun naman yung gusto ng Diyos. Ano? Na yung kapag ka nandun yung passion sa puso mo, wow, diba? Paano mo siya pinuputungan. No? Yan. So, let us grow in that aspect. So, si Deborah po, kung bakit pinagkatiwala sa kanyang Diyos, kung bakit no, yung pagiging warrior niya sa kanyang puso. Kasi nga una, no, sa secret place niya, natanggap yung lahat ng mga gustong sabihin ng Diyos, hindi lang sa kanyang pamilya, hindi lang sa, kundi sa kabuuan ng bansa. Kasi nga, di ba, nasa kaguluhan sila. Dahil sila ay nasasakop ng isang evil na hari. Ayun. So, si Deborah, pumupunta ang tao sa kanya, humingi sa kanya ng ano yung dapat namin gawin. Yan. So, ano yung maipapayo mo sa amin kasi nga siya ang hukom at siya yung leader. Alam niyo po ba na yun, bago siya magpayo, syempre antayin niyo kung ano sasabihin ng Lord. So ang kanyang tenga, sensitibo din sa kung ano sasabihin ng Diyos sa kanya. Kasi nga nag-spend na siya ng oras sa Diyos.
Ganon naka-close. No? So tayo mga babae, no? Yun yung desire ng puso ko. Mas lalo pa tayo na mas maging malapit sa puso ng ating Diyos. Okay? Magiging woman of God tayo. So, ang sabi dito, ang ibig sabihin ng Deborah ay bubuyog. Yan. Di ba mga bubuyog? Ganyan. So imagine that, nung nalaman ko, grabe pala, no? Sabi nila mga babae madadaldal. Pero yung bibig na binigay sa atin ng Diyos, no, hindi niya binigay yung pagkakadaldalan natin ng walang gamit. Okay? Ang bibig natin yung weapon natin. Imagine mo yun, di ba? Na ilalabas natin yung sword niya. Okay? So idideklara ng bibig natin ang ating ang salita ng Diyos. Okay? So mga babae, kung sabi ng mga asawa natin, ang daldal mo naman. No? Dapat makita nila kung ano ilalabas ng bibig natin. It's power. Makapangyarihan kasi salita ng Diyos yun. So yun. No? Alam niyo ba kung paano nila nakubkob or natalo ang kanilang kalaban, si Sisera? Ayan. Dahil merong kasama siya nung kapartner si Barak. Okay? Si Barak, syempre, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, takot na takot yung mga lalaki, no? Pero alam mo, sabi niya, sige, pag hindi mo ako sasamahan, hindi ako pupunta. So imagine mo yung lalaki to, ha? Lalaki, pero takot. Pero dahil nga, sabi niya, di ba, okay, sige, sasama ako sa iyo, pero hindi ibibigay ng Diyos sa kamay mo, no? Yung glory na matalo mo si Sisera. Sisera siya yung captain ng army doon sa hari na yun na malademonyo ba. Okay, so sabi niya, babae pa rin ang makakatalo. So imagine mo yun, grabe. No? So makikita natin na sabi dito sa chapter 5 verse 4, the villagers ceased. No? Chapter 5 verse 4 sa Judges, the villagers ceased in Israel. They ceased to be until I arose. I, Deborah, arose as a mother in Israel. So ikaw, hindi ka lang nanay sa loob ng tahanan mo. Nanay ka rin, no? Hindi lang sa komunidad mo. Hindi lang sa probinsya mo. Hindi lang sa syudad, kundi sa kabuuan ng bansang Pilipinas. So imagine mo yun. No? Sa pamamagitan ng bibig mo. That's the weapon that God has given us. Yung bibig natin. So sabi nga, naalala ko po si Ed Salvoso noon that we are God's secret weapon. Tayo mga babae. At indeed, mababasa natin yun sa awit 68, no, verses 11 and 12. Kung anong meron binigay sa atin ng Diyos bilang mga babae. But it all started with yung relasyon mo sa Kanya. Kung paano mo nurture ito. Okay? Sabi dito, the Lord gives the word. The women who announce the news are a great host. Psalm 68 verse 11. And 12, the kings of the armies, they flee. And the women at home divide the spoil. So imagine women, mga nanay, hindi ka lang basta nanay. Nanay ka ng buong bansa. Okay? So, tayo sa panahon ngayon, naalala ko si Sadu. Ito yung ginamit niya para sa mga kababaihan. Sabi niya, alam mo ba kung ano ka? Ikaw ay sleeping terrorist. Although parang negative, Yan. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Ang mga sleeping terrorist pala, ikaw yung naka-ready ka na. Ibig sabihin nun, handa ka na. Kapag tinawag ka na, ibig sabihin nun, di ba alam naman natin kung ano ang mga terorista, equip yan eh. Okay? Kapag tinawag ka na, okay, ito na yung gagawin mo. Namumuhay ng simple, hindi mo akalain. Pero imagine mo yun, grabe yung meron sa'yo. No? So sa panahong ito, binalik ulit kayo ng Diyos, sa secret place. So gamitin natin ang panahong ito sa kaluwalhatian ng ating Ama. Ano man yung pinagdadaanan ng Pilipinas, maraming mga kababaihan kailangan bumangon. Arose.
Arise, shine, sabi ng Isaiah 60. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon thee. Ang sabi niya, for behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, but the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. So kailangan natin tumugon, no, sa hamon ng ating Diyos sa atin. We are his secret weapon. Okay? So, grabe yung binigay sa atin ng Diyos. Let's rise up. Okay? Let's like be Deborah of our time. Yan. So, manalangin tayo. Aming Ama, tunay nga po na luwalhatiin ka. Salamat po sa paglikha mo sa amin. Salamat po sa kung ano pong pagkatawag mo sa amin. Maraming salamat po sa pribilehiyo. At sa aming panahon ngayon, salamat po. Dahil ang Biblia, Panginoon, ay bukas sa amin. Ang Biblia po, malaya po namin ito, Panginoon, basahin. Lord, malaya po, Panginoon, namin ito isa pang buhay, O God. Dahil, Panginoon, tunay nga na ito po ang binigay mo sa amin bilang mga kababaihan. Sa panahong ito, Lord, we need to be deeply rooted and grounded in your word, O Lord God. At ideklara kung ano po ang nais mo po mangyari sa aming bansa. Kung ano po ang nais mo mangyari sa aming pamilya. Kung ano po ang nais mo mangyari, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat sa inyo pong puso para sa mga kababaihan. O God, Lord, ang mga anak mo, ang mga kababaihan, Panginoon, na aandap-andap ang apoy, Lord, sa oras na ito. Oh God, fire up, Lord God. Fire up, Lord, ang bawat mga kababaihan, Panginoon. Sa panahong ito, Panginoon, palakasin mo po ang bawat isa. Let the fresh breath, O Lord God, hallelujah, the breath of the Holy Spirit be upon every woman, O Lord God. And let every woman, Lord, soar for your greater glory, O God. Ikaw ay ikaw, O Diyos, at naghahanap ka nga po, looking to and fro, Lord God, and whom will stand in the gap in behalf of the land. And here we are, God. Lord, here I am. Here we are, God. Send us, Lord, in this time and season for your greater glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, thank you. Thank you, Ate Sharon, sa magandang mensahe para sa mga kananayan. Narinig niyo ako? Narinig niyo ba ako? Okay, thank you. Salamat. We are the extraordinary woman of God. Yun talaga ang paggamit at pagkakilala ng Panginoon sa atin. Tayo ang extraordinary woman of God. So sa mga oras na ito, meron din magbigay ng kanya extraordinary talent sa bilang sa special number. Tatawagin natin si Ate Pearly. Ate Pearly, pasok. Magandang hapon po sa mga mananayan natin dyan. Dito po kami. Nagbibigay po ng tayong bilang sa Panginoon. Sa hapon po ito, kami po nagpapasalamat. Kasama ko si Jenny at Chika. Sa lahat ng labang ko at aking napatunayan na ako ay hawak mo.
Okay, salamat. Yes and amen. Tayo ay tagumpay. Tayo ay tagumpay kung kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Napakagandang mensahe ng special number. Ngayon, sa oras na ito, siya rin ay nagtagumpay kasama ang Diyos sa kanya pong buhay. Pakinggan natin ang kanya pong patotoo sa kapatid natin na ito. Tawagin natin si Annabel ba? Annabel. Yes. Hello, si Annabel ba? Annabel. Opo. Okay, okay. Magandang hapon po. Okay. Ako po ay, ngayong hapon po ay, ako po ay magpapatotoo. Ako po si Annabel Gamayaw. And nakatira sa City Homes, Sampaloc 4. Ako po ay magpapatotoo na nakilala ko po ang Panginoon noong June 2019 sa pamamagitan ng aking kaibigan. At doon ko po nakilala si Ate Angie. Hindi po ako nagdalawang isip na niyaya ako ng aking kaibigan na sumama na mag-care group kina Ate Angie. Yun po. Hanggang sa ngayon, nag-care group pa rin kami. Tuloy-tuloy yung aming pag-care group hanggang sa niyaya ako na Angie na mag-church. Yun, doon ko po lalo nakilala ang Panginoon Jesus na aking tagapagligtas. Dati po, ako po ay laging mainitin ang ulo. Nung hindi pa ako nagsisimba, lagi kong inaaway yung asawa ko pag hindi naghahanap buhay. Pati mga anak ko noon, lagi kong napapagalitan. Pero po sa ngayon na tinanggap ko na po yung Panginoon sa puso ko, nagkaroon po ng kapayapaan na yung aking puso. Dahil sa pamamagitan ng aking kaibigan at doon ko po nakilala si Ate Angie, po na siya po ang naging daan upang lalo ko pong makilala ang Panginoong Jesus na aking tagapagligtas nating lahat. Ngayon po, masaya po ako dahil masaya po ako dahil naging parte po ako ng pamilya ng Kumlab. Sana po yung maakay ko rin po yung aking mga anak na makakilala din sa Panginoon, pati ang aking asawa. Na ko. Yun po. Masayang-masaya po talaga ako na naging part ako ng Kumlab. Lalo na nang makilala ko kayong lahat, lalo si Pastor Ray at si Ma'am Che. Lahat po. Yun lang po. Sana po lumago pa po ang aking spiritual at paniniwala po sa Panginoon. At gagabayan niya po kami ng aking pamilya at lalo pang lumago ang aming pagsasama ni Ate Angie. At ang pagiging kapamilya ko po sa Kumlab. Maraming salamat po. Salamat kapatid na Annabel sa iyong patotoo. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila sa buhay nating mga nanay. Basta sumunod lang tayo at
magtiwala, mananampalataya, manalangin. Walang imposible sa Diyos. So, salamat sa Panginoon sa hapong ito. Salamat sa katagumpayan ng buhay ng mga nanay at sa gawain ito. Talaga pong wala pong imposible sa Panginoon. Salamat. Salamat sa Panginoon sa pagsama sa atin. Tawagin natin si Mami Che sa pangwakas na ating gawain at panalangin. Mami Che. Yes. Yan. So, salamat sa Panginoon sa time na ito sa ating convergence. So, tayo ngayon ay 27. So, parang katulad din last month. Nasa ganun din tayong bilang 27. So, salamat sa Panginoon kasi nakasama ang mga kananayan kahit na maraming wala, ano? Kasi yung unang convergence nasa 30 plus tayo. So, goal natin na talagang marami pang mga kananayan tayo na ma-invite, makakilala sa Panginoon, makasama sa mga care groups natin. So, mailagay sa heart natin ng Panginoon yung mga kaluluwa na ito na mawin natin sa Panginoon. Yung time na to ay, kumbaga, time na hindi tayo dapat napapatigil ng pandemic, kundi napapalago tayo sa iba't ibang aspeto ng buhay natin kahit sa pag-share din ng gospel. So, sana ay na-strengthen ng mga nanay. Maganda yung mensahe natin. Pasalamatan naman natin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Sharon. So, napakayaman ng word ng Lord para sa atin. At baunin natin yan hanggang sa muli nating pagkikita. Sana may mga patutuo tayo ng paglago natin. Hindi lang panglabas na kagandahan, kundi lumalago tayo sa panloob at yun ay nagre-reflect sa ating panlabas. So, God bless everyone at see you next April. Yan, sa last Sunday ng April. So, para sa ating announcement, patuloy nating mahalin at pahalagahan yung ating mga care group meetings kasi yan yung immediate family na binigay sa atin ng Panginoon para makatulong natin sa ating paglago at pagtatag sa ating pananampalataya. So wag nating kaligtaan, sabi nga sa Biblia, di ba? Wag nating kaligtaan ang mga pagtitipon, lalo na ngayon na marapit nang dumating ang Panginoon. Kundi talagang magsumikap tayo, kumbaga sa pagtitipon, ang ano pa nga doon, singing psalms, hymns, and spiritual song. Yan. Wag natin i-miss yung mga care group natin at makiisa tayo sa care group leader natin sa mga plano, sa pag-win ng kaluluwa, sa patuloy pa na pagpapatatag ng mga care group natin in quality and in quantity. Okay? So, meron tayong anointing for multiplication, mga kababaihan. Kaya let us multiply. Subdue the earth. Subdue the earth. Yan. I-enhance natin ang kingdom ng Panginoon. So, okay, mag-close. Sino mag-close sa prayer? Meron ba tayo naka-assign? Ako na? Ba? Sige, May. Ikaw na, May. Wala tayong inassign, no? Ako. So, mag-close tayo sa prayer. Salamat tayo sa Panginoon sa time na ito. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, Lord, na nagugul po namin, Panginoon, kung saan nakapagpalakasan po kami, Panginoon, sa isa't isa at salamat sa bawat bahagi, Lord, ng convergence na ito, Panginoon, sa mayamang mga bagay-bagay na tinuro niyo po sa amin, kahit sa icebreaker lang, Panginoon, sa worship, Lord, sa testimony, Panginoon, sa special number, sa message, Panginoon. Maraming nga pong salamat, Ama. Lord, nawa nga po bawat
ibinato niyo po sa amin sa hapon pong ito, Lord, ay talagang tumimo sa aming mga puso't isipan na tulungan niyo po kami, Panginoon, na may sa pamuhay, Panginoon, ang mga salita mo na narinig po namin, Lord, ang mga prinsipyo mo, mga katotohanan mo na narinig po namin, Panginoon, sa hapon pong ito. Pagpalain niyo po ang bawat nanay, Panginoon, at ang kanya-kanyang pamilya na amin pong nire-represent, Panginoon. Alam ko may mga prayer request, may mga concern, Lord, ang bawat mga nanay, may mga pangailangan. Sa oras pong ito, Panginoon, nag-i-speak po ako ng pagpapala sa bawat mga kananayan, sa mga bawat kababaihan na naririto, Panginoon. Kilala niyo po siya, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang kanya pong mga pinagdadaanan. Alam niyo po ang mga nararamdaman niya. Alam niyo po, Panginoon, ang mga concerns niya, Panginoon. Personal, sa pamilya. So, kaya sa oras pong ito, Ama, tinataas ko nga po ang bawat isa, Panginoon, individually, Lord God, that you would minister, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa mga nangangailangan ng palakasin mo, sa nangangailangan, Panginoon, ng apoy, ay paulanin mo ng apoy, Panginoon, para po, Panginoon, sa inyo at sa iyong gawain. Sa mga nangangailangan nga po, Panginoon, ng kasiguruhan, at ikaw ang magbigay nito, Panginoon, sa nangangailangan, Lord, ng kapayapaan. Kayo ang kapayapaan, Panginoon. Sa lahat nga po ng mga kailangan ng iyong mga anak, i-meet niyo nga po, Panginoon, sa mga oras po ito. And financial din, Panginoon, kayo po ang magpala sa bawat mga tahanan na amin pong nire-represent. Material man din, Panginoon. Lord, wala ka pong anak na gugutumin, wala ka pong anak na pagkukulangin. Bagkus, Panginoon, ang provisions mo ay lagi naming mararanasan kahit sa gitna ng pandemic, Lord. Ang katapatan mo, Panginoon, ay hindi po magmamaliw sa buhay ng bawat isa sa amin. So maraming pong salamat. Itinataas ka po namin at niluluwalhati, Lord. Winawagayway ka po namin, Ama, sa oras pong ito, Panginoon. Wala nga pong ibang Diyos maliban sa inyo. Ikaw, Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at kayo po ang maghari sa buhay po namin at makapangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka't sambahin, Ama, sa hapon pong ito, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon. God bless Bye, Mami everyone. Che. God Bye, Mami Che. bless. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang Bye-bye. hapon po sa lahat. Bye. Ito po ang mga invited namin ni Joanne. Oh, sige. Kaway na kayo, kaway. Magandang hapon. Magandang hapon. Michael. Hindi ko makita. Michael. Bye-bye. God bless. Nakatapat ba? Kelman, ang pangalan